journey mo papunta ng success, gusto ko rin na hindi ka lang basta-bastang puro trabaho lang. Diba? Gusto ko na ma-enjoy natin yung ginagawa natin. Diba? Along the way, papunta mo ng success, ma-enjoy mo rin yung ginagawa natin. Kasi isipin mo lang to, especially if you're building an organization na tulad namin, na kung saan nag-i-sponsor kami ng mga uh, new students, meaning yung nag-ano ino-offer namin yung Team Genuine Academy sa kanila. Ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa tao na mabuhay yung mga pangarap nila. Kasi ang daming tao yung patay na yung mga pangarap eh. Especially yung mga tao na tawag dito na natikman nila yung realidad ng buhay. Di ba? For example, ikaw, nung nag-aaral ka pa lang, high school or college, tapos nung, let's say, kahit nakagraduate ka man or hindi, pagkatapos mo makagraduate, doon mo na natikman yung realidad ng buhay na akala mo, makapagtapos ka lang ng pag-aaral, magiging masagana na kayo. Di ba? Dumaan din ako dyan. Akala mo yung mala fairy tale yung buhay. Na basta makapagtapos ka lang or makakuha ka lang ng trabaho kung sakaling hindi ka nakapagtapos. Basta makakuha ka lang ng trabaho, okay na, matutupad na yung mga pangarap mo. Tapos doon mo natikman yung realidad ng buhay na hindi pala ganun. Sino sa inyo yung nakaka-relate? Ako lang ba? Ako lang ba yung ganun? Yung ang dami kong pangarap, tapos nung na-experience ko magtrabaho, tapos nung na-experience ko yung unang sahod ko, namatay yung mga pangarap ko. Ako lang ba nakakaranas nun? Or ako lang ba yung nakaranas nun? Lalo na yung unang-unang sahod, di ba? So yun. Kaya ma-enjoy mo rin habang ano. Kaya tinuro ko rin yun sa inyo, yung mind and body. Okay? So, before tayo mag-start, shout out sa mga nakabawi na sa inyong mga enrollment fee. Yung mga hindi ko na shout out last week. Sino sa inyo yung mga nakabawi na sa inyong enrollment fee kasi nakabenta ka na ng products, nabawi mo na. Yung hindi ko na shout out last week ha. I-shout out naman natin yung bago, yung mga bagong nakabawi na. So chat lang kayo dyan and sa mga first time umattend nitong ating OGC, first time mo na makasama dito sa ating exclusive training. By the way, this is an exclusive training. Kaya huwag nyo itong isa-share sa mga hindi naman part ng Team Genuine Academy kasi isa to sa mga bonus nyo at privilege nyo bilang estudyante ng Team Genuine Academy. Kasama to. Actually, hindi mo naman talaga binayaran pero kasama to sa mga bonus mo. So privilege mo to na meron kang natututunan na hindi alam ng mga tao sa labas. So privilege mo yan kasi naging part ka, nag-enroll ka sa Team Genuine Academy. Okay? So wag nyo itong i-share sa mga hindi naman part ng Team Genuine Academy para sa atin lang ito. Para sa inyo lang ito. Okay? Sa mga nakabawi na, sino dito? Ay, si Joseph, Cielo, Miguelito, si Bonard, Maria. Marie, sorry. Marie, si Marie Ann. Okay, si Rachel. Ayan, yung mga nakabawi na, congrats! No? Congratulations sa inyo. Wala yung palakpak sound effects natin. Makalimutan ko. Ako na lang papalakpak. No? Ito na lang yung sound effects. Okay, congratulations sa inyo. So, dyan pa lang yung simula. Yung bawi mo ng punan, dyan pa lang yung simula. Nagsisimula ka pa lang. Hindi pa yan. Yun yung maganda sa negosyo natin, tandaan nyo yan. Kasi hindi lang naman dito about pagbawi ng puhunan eh. Malayo ang mararating yan. Yung 2,500 mo na yan or kung magkano man yung enrollment fee mo dito sa Team Genuine. Malayo pa mararating yan. Kaya niyan mag-milyon-milyon kasi nangyari na sa amin. Okay? Kaya basta ituloy-tuloy mo lang. Congratulations sa mga nakabawi na. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Mga first-timer, ayan, sina Jasper, first time. Sino pa? Meron pa bang ibang mga first time? Si Jasper lang. Or nahihiya yung iba na mag-chat. Si Nel, ayan. So mga first-timer, welcome dito sa ating OGC. So once again, exclusive to para sa ating sa mga Team Genuine student lang. Hindi kasali dito yung mga hindi naman estudyante ng Team Genuine. Kaya huwag nyo itong i-share sa kanila. And we hope na makasama namin kayo every Saturday. Okay? Kasi ang pinaka-purpose ng ating OGC ay pang-recharge. No? Sabi nga kung ang cellphone nga nalulobat, tayo pa kaya na tao lang. Nalulubat din tayo. Kaya, make sure na attend ka dito sa OGC every Saturday, 9 p.m. Philippines time, exclusive dito sa ating Team Genuine Student, Team Genuine Academy. Na marireceive nyo yung link sa mga GC natin kung saan ka kasali.
So pang-recharge natin to kasi hindi ka magiging successful ng ano lang, yung mga pinapanood mo na training sa Team Genuine Academy, hindi sapat 'yon. Kailangan ma-immerse ka, which is tinuro ko 'yan nung mga nakaraang linggo, 'di ba? Kailangan ma-immerse ka sa success. Kailangan palagi ito yung naririnig mo, palagi ito yung napapanood mo, palaging success, palaging may kinalaman sa success to the point na napapanaginipan mo na. Sino sa inyo yung nananaginip na naging successful ka? So chat kayo dyan. Sino yung nanaginip na sa inyo na naging successful na? Mamaya yung story, meron tayo niyan. Huwag kayong mag-alala. No, yung napanaginipan mo na naging successful ka or na-experience mo na hindi ka halos makatulog sa gabi dahil yung mga pangarap mo na buhay, para ma-maintain yung pangarap na yun na nasa isipan mo, kailangan umattend ka ng umattend nitong ating OGC. Okay, attend ka lang ng attend every Saturday kasi maraming tao sa paligid mo, yung environment, yung society, unti-unting papatayin yung mga pangarap mo na yan eh. Okay, unti-unti nilang papatayin yan every day. Kaya wag mong hahayaan na mamatay yan kaya kailangan mo umattend ng OGC. Okay? Para mabuhay, palagi kang nare-recharge. Okay? Kasi hindi lang naman kayo nare-recharge eh. Even ako, na nagte-train sa inyo, nare-recharge rin ako pag nagte-training ako. And even yung mga leaders natin na nagte-training, nare-recharge din sila pag nagte-training sila. So lahat tayo na nandito, nare-recharge every time na uma-attend tayo ng training. Okay? So napaka-importante, every single week a-attend ka ng a-attend. Kaya congratulations sa inyong mga complete attendance. Kilala nyo na kung sino kayo at mas lalo pa akong proud sa inyo. Okay? Yung mga ano sa inyo, yung mga consistent, yung mga complete attendance sa OGC kahit na, okay? Kahit na busy ka sa trabaho, kahit na may iba kang pinagkakaabalahan, like yun, pag nagtatrabaho ka or kahit na nahihirapan ka sa signal ng internet, gumagawa ka ng paraan, maka-attend ka lang sa OGC. Hindi ko man nakikita yan or hindi man nakikita ng ibang leaders yan, nakikita yan ng nasa taas. Lahat ng ginagawa mo. Okay, maliliit na bagay, kung isipin mo maliliit na bagay, gumawa ka ng paraan para maka-attend ka ng OGC kahit na mahina yung signal ng internet sa iyo, gumawa ka ng paraan, pumunta ka ng ibang lugar or kahit na nagtatrabaho ka, tinatago mo yung earphone mo para lang makapakinig ka ng OGC, kita yan ng nasa taas. Babayaran yan sa iyo lahat. Yan ang itaga mo sa bato. Yung mga maliliit na effort mo na yan, ang isang success hindi naman mabubuo ng ano eh. Sabi nga eh, ang 1,000,000 hindi mabubuo kung wala yung piso. So yung mga piso effort mo na yan yung bubuo sa milyon mo. So congratulations sa inyo na mga palaging uma-attend, complete attendance. Kahit na meron kang mga, may mga bumabalakid sa iyo para maka-attend ng OGC, gumagawa ka ng paraan, no? Babayaran yan sa iyo lahat. Tandaan mo, in the future, babayaran yan sa iyo lahat. Okay? So, sa OGC natin every time, hindi lang dito sa hindi lang sa akin, no? Sa OGC natin every time, make sure na kayo ay nagte-take down ng notes. Okay? Magte-take down kayo ng notes kasi hindi niyo maaalala lahat ng mga ituturo ko sa inyo. Hindi niyo 'to ma-memorize lahat. Okay? So yung mga ituturo ko sa take down notes kasi hindi lang yan para sa iyo. Madali mo ma-review eh kapag kailangan mo ng sa halip na panoorin mo ulit yung replay, which is pwede naman kung ikaw ay business package or lifestyle package, pwede mo naman panoorin yung replay. Pero para mas mabilis, di ba basahin mo na lang ulit sa notebook mo, di ba? Mas masaya yun kung ganun. Mas mabilis. And at the same time, hindi lang yan para sa'yo. Once na nakapag-build ka na ng organization mo, ng mga business partners mo, meron ka rin may share sa kanila. Kasi karamihan ng mga tinitraining ko sa inyo, mga notes ko lang rin dati. No, na ipinapasa ko sa inyo. No, in-apply ko, ginawa ko, na-experience ko, and pinapasa ko sa inyo paunti-unti. Okay? And yun, palagi niyo tatandaan, ganun ka kaswerte na nandito ka na sa Team Genuine Academy. Okay, kasi hindi katulad namin dati na sobrang dami namin na hindi namin alam yung ginagawa namin dati. Especially ako, nung before Team Genuine Academy, hindi ko naman alam kung ano ginagawa ko, trial and error. Hindi talaga klaro sa akin kung ano mangyayari. Pero ikaw, meron ka na talagang direksyon. Okay, kompleto tayo sa training dito sa Team Genuine Academy, kompleto tayo sa lahat. Meron pa tayong ganito every week, 'di ba? Meron tayong mga special training every now and then. So yung mga training natin na-update, hindi siya forever na ganun lang, especially pagdating sa mga strategy. Kaya sobrang laki ng privilege niyo na part kayo ng Team Genuine Academy. Make sure i-apply niyo na lang talaga lahat ng mga natututunan niyo. Ha? Yun na lang talaga kasi hindi kami yung magpapasucceed sa inyo. Hindi yung Team Genuine na magpapasucceed sa iyo, kundi yung action na gagawin mo. Okay? Finally, no, ito yung gusto ko kapag nagtatanong ako sa inyo, gusto ko sasagot kayo. Yung mga kaya lang sumagot sa chat.
Okay? Yung mga kaya lang sumagot. Pero yung hindi talaga kayang sumagot kasi yun, tinatago mo lang yung pakikinig mo sa training, hindi ka pwedeng makita ng boss mo, baka sabunutan ka, di ba? Or baka pagalitan ka or anything na ganon na sitwasyon, okay lang, naiintindihan ko. Pero kung kaya mong mag-chat, kaya mong sumagot, sumagot ka. Kasi nga sabi sa akin ng mentor ko dati, paulit-ulit niyang sinasabi, kung yung maliit na bagay hindi mo magawa, pagyaman pa kaya or pag-asenso pa kaya. Yan. Kung pagsagot lang sa chat hindi mo magawa, pagyaman pa kaya. 'Di ba? Yung simpleng bagay di mo na magawa. Pero uulitin ko lang yung mga talagang hindi pwede kasi yun nga mapapagalitan ka ng amo mo, okay lang naiintindihan ko. So, klaro ba 'yon? Klaro ba? Klaro ba yung mga instruction ko? All right. So, yun. Yun yung testing doon, testing doon. Okay, so very exciting yung topic natin for tonight. Okay. And baka hindi kayo makatulog mamaya dito sa mga pag-uusapan natin tonight. Okay, especially do sa mga sa mga first timers natin. And yung mga maririnig nyo, palagi ko nga sinasabi, yung mga maririnig nyo kasi sa akin, dito sa Team Genuine Academy, yung mga training natin, hindi mo talaga to maririnig sa labas, hindi mo to maririnig sa pamilya mo, hindi mo to maririnig sa mga kaibigan mo, hindi mo to maririnig sa mga taong nasa paligid mo kung hindi naman sila naging successful. Kaya medyo weirdo talaga. Di ba? Sino sa inyo yung ganun, yung na-experience mo na ganun, yung mga tinuturo sa Team Genuine Academy, minsan parang ang weird. Di ba? Parang ang hirap isipin na ganito, tapos napapaano ka, alam mo yun, yung nagugulat ka sa mga natututunan mo. Kasi nga, ngayon mo lang naririnig yung mga ganito, hindi mo naman to narinig sa school, di ba? Hindi mo narinig sa mga magulang mo. Tapos, karamihan pa sa mga training natin, especially pagdating sa mindset, parang kinokontra pa yung paniniwala mo. Di ba? Di ba? Yung mga mali-mali mong paniniwala, kinokontra pa. Di ba? So yun yung kaya talagang tanggapin niyo na ganoon talaga. Masasanay din kayo, especially kayong mga baguhan. Okay? So for the past 2 weeks, pinag-usapan natin number one. So week number 1 is the mind. Pinag-usapan natin kung paano alagaan yung ating isipan. Week number 2 ay pinag-usapan natin kung paano aalagaan yung ating body. Okay, yung katawan natin. Kasi isa lang to eh. Forever, ito na talaga yung katawan natin forever hanggang sa hukay. Ito na talaga. Wala na yung kapalit. Okay, walang body transplant. No? Walang ganun. Wala pang ganun siguro. Baka 100 years from now, malay natin, di ba? Pero sa ngayon, ito lang talaga. Kaya kailangan natin alagaan yung ating katawan, yung ating kalusugan. Okay, so ngayon naman, ikatlong week, pag-uusapan naman natin is about the soul. Kasi ang topic natin nga, di ba, is mind, body, and soul. So ngayon, pag-uusapan natin is about the soul. Okay? Itong soul na to ay hindi ko tinutukoy yung kung ano yung tinuro sa inyo ng religion nyo. Okay, kung saan ka nagsisimba, hindi yun yung soul na tinutukoy ko. Medyo kakaiba. Okay? So before tayo magsimula, meron lang akong konting disclaimer. Bago tayo magsimula, keep an open mind. Okay? So keep an open mind lang. Dapat willing ka lang matuto. Okay? And number 2 is, itong mga itatopic ko sa inyo, itong mga isi-share ko sa inyo, is not about religion. Okay? Walang kinalaman ng religion dito. Kasi para sa akin, kung yung religion mo, kung saan ka kabilang na relihiyon, anong pinaniniwalaan mo, nirerespeto ko yan. Magkakaiba tayo ng paniniwala, ng relihiyon, diba? About sa Diyos, kung paano nagawa yung mundo, magkakaiba tayo, at nirerespeto natin yan. Nirerespeto ko yan. So, hindi naman about sa relihiyon itong mga sasabihin ko sa'yo. And kung yung religion mo kasi ay tinuturuan ka kung paano maging better person, maging mabuting tao, maging mapagmahal na magulang kung ikaw ay magulang na, maging mapagmahal na anak kung ikaw ay isang anak at wala ka pang tawag dito, mga sarili mong anak. Kung tinuturuan ka ng religion mo para maging tanggapin at mahalin yung ibang tao kahit na magkakaiba tayo ng paniniwala, I think nasa tamang relihiyon ka. No, hindi ka naman tinuturuan ng relihiyon mo na kamuhian yung ibang mga tao, di ba? Kagalitan mo sila kasi hindi sila naniniwala sa paniniwala mo. Okay? So, kung ganun yung religion mo, tinuturuan ka kung paano maging mabuting tao, patuloy mo lang yan. Okay? Walang problema. So, itong mga ituturo ko sa inyo tonight ay nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo o hindi. Pero ito kasing mga paniniwala na ito yung ginagamit ko personally at itinuro ko din sa mga leaders nyo kung paano namin nagawang maging successful, paano namin nagagawang kumita ng malaki, itong mga ganitong klase ng paniniwala. Okay? So, yun yung mga i-share ko sa inyo tonight. So, nasa sa inyo kung paniniwalaan mo o hindi.
Doesn't matter. Basta ako mag-share lang ako ng information. Okay? Ayos ba? Clear ba yun sa inyo? Kinakabahan daw si Valdea Bella? Ronald, si Ronald pala. Kinakabahan kasi diretsahan ako magsalita. Real talk talaga yan, no? Real talk talaga. Pero yun kasi yung nakakagising eh. Di ba? Nakakagising yun eh. Hindi kasi nakakagising yung pagiging malambing. Ako hindi ako malambing na leader talaga. Yung ibang leaders natin, may mga malalambing na leaders diyan, pero hindi ako ganun. Sa lahat ng leaders, ako lang yata yung hindi mabait. Ako lang yung hindi mabait. So yun. Ayos. Okay. Ayos. So before we proceed, no? Story time. Okay, ito na yung favorite part nyo. Magkukwento muna ako sa inyo. Okay, gusto niyo ba ng story? Gusto niyo ba ng story? Okay, story time. Story time. So ito, story. Nasa sa inyo kung paano nyo ito-interpret ha. This is just a story. Okay? Pero actually, merong katotohanan din to. Somehow, may katotohanan din siya. So isang araw, sa langit, no? Naandun yung Diyos kung saan kasama niya yung mga anghel niya. Ngayon, pinatawag niya yung mga anghel. Yung Diyos, pinatawag ng Diyos yung mga anghel. Sabi niya doon sa mga anghel, meron akong gustong ibigay sa mga tao. Itong gusto kong ibigay sa mga tao ay yung kapangyarihan. Okay, kapangyarihan para mabago ang buhay nila. Ito yung kapangyarihan para makuha nila yung mga bagay na gusto nila. Ito yung kapangyarihan para maging successful sila kung ano man ang ibig sabihin nila sa success. No? Maging matagumpay sila sa buhay, maging masaya sila, maging fulfilled yung buhay nila. Ito yung kapangyarihan na yun. Sabi ng Diyos. So ngayon sabi ng Diyos sa mga anghel, pero syempre hindi ko basta-basta ibibigay sa kanila ito ng madali lang kasi kailangan hindi pwedeng maging madali yung buhay nila dahil kapag naging madali lang yung buhay nila hindi sila matututo hindi sila magi-improve, hindi sila magiging better person. So kaya ko kayo pinatawag dito ay para tanungin kayo at hingin yung opinion nyo kung sa tingin nyo saan ko dapat ito itago. Okay? So ibig sabihin kailangan palang hanapin ng tao yung kapangyarihan na yun. Diba? Ngayon sabi may mga nagsuggest sa mga anghel. Sabi ng isang anghel, Lord, sige ganito. Ilagay mo yan sa pinakamataas na bundok sa buong mundo para mahirapan yung mga tao na makuha yan, hindi nila basta-basta makuha. Kung sino lang yung mga masisipag at matyatsyaga, sila lang yung makakakuha sa pinakamataas na tuktok ng bundok. Ngayon sabi ni God, sabi ng Diyos, alam mo, sa tingin ko, maganda yung suggestion mo, pero parang madali nilang magagawa yun eh. No? Malalaman at malalaman pa rin nila yan, maaakyat at maakyat pa rin nila yan. Ngayon merong isang anghel na nagsuggest, sige ganito na lang Lord, sa ilalim na lang ng dagat. Sa pinakamalalim na parte ng dagat na lang. Para kung sino yung masipag at matyaga, no, sila yung lalangoy sa ilalim na yon, gagawa sila ng paraan para makuha nila yung kapangyarihan na yan. Ngayon sabi ni Lord, magandang suggestion yan. Pero sa tingin ko, madali at mabilis lang rin nila yan makukuha. No, madali lang nila yan makukuha. Kasi ang advanced na yung technology ngayon eh. Di ba? Sabi ni Lord. No? Ngayon, nagbigay ng iba't ibang pang suggestion yung mga anghel. Ang daming binigay na suggestion. Hanggang sa maya-maya, walang nakuhang suggestion si Lord na maganda. Kaya ito na lang yung naging suggestion niya. Sabi niya sa mga anghel, sige ganito na lang. Kung sakaling mag-agree kayo, ganito na lang ang gawin natin. Itong kapangyarihan na to, itatago ko sa puso at isipan nila. Bakit? Kasi sigurado ako hindi nila yun hahanapin doon. So, end of the story. End of the story. Sa tingin nyo, ano yung moral lesson ng kwento? Ano yung moral lesson ng kwento? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? First time nyo narinig, no? First time pa lang din yan kwento dito. Okay. Ano sa tingin nyo yung moral ng lesson? Ano yung natutunan niyo doon? Diba? Ayan, inner strength, look inside, lahat tayo may inner strength, seek your potential, faith, di natin inaakala, spirit, faith, ganyan. Okay. So yun.
di ba? Oh. So, di ba iba't iba yung definition nyo ng moral lesson, and masasabi ko na lahat naman kayo siguro tama. No? Tama naman yung mga naisip nyo na moral lesson ng kwento. Kasi nung una ko tong narinig, oo nga no, na-realize ko na, oo nga no, ang hilig natin hanapin yung success sa mga strategies, skills, mga secret technique, loto, di ba? At kung ano-ano pang mga industry, business natin, di ba? Sugal, ano pa, mga investment, di ba? Doon natin hinahanap yung success, yung pagkakaroon ng magandang buhay, na which is yung mga bagay na yon ay mga tools lang naman ng success. Mga tools lang talaga sila ng success. Pero ang totoong kapangyarihan para mabago talaga yung buhay natin, nasa puso at isipan talaga natin. Meaning, ito yung kasabihan na sinasabi natin ng paulit-ulit at sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit at sinasabi ng mga leaders nyo ng paulit-ulit na kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, kailangan mong magbago. Hindi gumawa ng bago. Hindi muna yon ang mauna. Kailangan ikaw muna yung magbago. So anong ibig sabihin? Magbago yung isipan mo. Okay, magbago kung ano yung mga paniniwala mo, magbago yung pag-uugali mo, yun ang kailangan magbago. Kasi nasa isipan at nasa puso natin yung kapangyarihan para mabago yung buhay natin. Kasi hanggat hindi nagbabago yung inner world, yung mundo sa loob ng isipan natin, hindi magbabago yung outer world. So palagi niyo yan tatandaan. Okay? I think na hindi ko pa yata na-training sa inyo yung sinabi ko na ano na dalawang beses nangyayari ang creation. Di ba? Ang success, dalawang beses nangyayari. Lahat ng creation, dalawang beses nangyayari. Ang first creation, nangyayari sa isipan. Ang second creation, nangyayari pag ginawa mo na siyang realidad. Diba? Paano ginawa ng Diyos ang mundo? Inisip niya muna. And then, tsaka niya ginawa. Dalawang beses nangyari. So, that's the same with us. That's the same power na ibinigay sa atin. Hindi instant. Hindi katulad ng sa Diyos na isang ganun lang, nandyan na. Hindi ganun. Pero kinikreate mo ng unti-unti yung success dito sa loob. Kaya ako kayo tinatanong kanina, sino sa inyo nananaginip na naging successful ka? Magandang sign kasi yun eh. Ibig sabihin, tinatanggap na ng subconscious mind mo na magiging successful ka nga. Diba? So yun. Marami ba kayo natututunan? Ayos ba? Pwede na ba tayo magsimula sa ating training? Hindi ba tayo nagsisimula? Intro pa lang yun. Okay, story pa lang yun. Okay. Ayos, no? Ayos, no? Kaya kung sakaling wala dito yung mga business partners nyo, nako, tawagin nyo na. Gawan nila ng paraan ka mo. Diyos ko, ang laki ng nasasayang nila. Lalo na kung ikaw ay starter or yung 2,500, walang replay sa'yo yung mga ganito. Ma-access mo lang yung replay nito pag business package ka na or lifestyle package ka na. Okay? So yun. So with that being said, pag-usapan natin, ano ba yung soul? Ano yung soul na tinutukoy ko? Okay? Yung soul, ano ibig sabihin itong soul training na ito? No, ngayon, itong soul training na to, ang pinagkunan ko nito na idea is yung philosophy ni Plato. Si Plato ay isang philosopher ng sinaunang panahon. So hindi ko na masyadong di-discuss yung buhay niya, mahaba. Search nyo lang sa Google. Okay. So sabi ni Plato kasi, ang soul natin ay nahahati sa tatlo. O, yung kaluluwa natin nahahati sa tatlo. Una is yung reasoning soul, ikalawa is yung spirit, at ikatlo is yung appetite. So anong ibig sabihin nito? Yung reason, yung number one, is yung logic, yung utak. Kaya kung mapapansin yung utak natin nasa taas, wala sa baba. Di ba? Kasi kailangan ito yung nauuna. Okay, kailangan ito yung nasusunod. Okay? Tandaan nyo ha. Kaya yung utak natin nasa taas, wala sa paa, wala sa puwit, wala sa tiyan, nasa taas, na nasa ulo. Ikalawa is yung spirit. Anong ibig sabihin naman ito? Yung emotions. Your heart. Okay? Your emotions. Kasi yung heart sumisimbolo sa emosyon natin, di ba? Kaya nga nabuo yung kasabihan na follow your heart, ganyan. Which is, kalokohan yun, ha? By the way, yung follow your heart. Hindi mo dapat fina-follow yung heart mo. Yung mind mo palagi mo i-follow. So mamaya pag-usapan natin yan. And ang ikatlo is yung appetite, yung nasa tiyan. Itong appetite na ito is yung mga desire natin. Whether masama or mabuti yan. Okay? Kasi may mga kanya-kanya tayong desire. So for example, desire sa pagsisigarilyo. Pinag-usapan natin last week. Di ba? Yung desire mo, yung kagustuhan mo sa pagsisigarilyo. Alam nito, ng reasoning mo, na mali yung ginagawa mo. Pero bakit mo pa rin ginagawa? Alam nito, alam ng reasoning mo na nakakasama sa'yo yung pagsisigarilyo.
Alam nito ng reasoning mo na pwede kang magkalang cancer dyan. Alam ng reasoning mo na pwedeng magka-cancer yung mga tao sa paligid mo na nakakasinghot ng yosi mo. Pero bakit ginagawa mo pa rin? So, ibig sabihin, ang nasusunod sa'yo yung appetite, yung desire. So, ibig ko sabihin, yun yung ibig ko sabihin ng desire, mabuti man o masama. Sigarilyo, masama, na masamang desire, success, mabuting desire. Okay? So, yun yung ibig sabihin nitong soul na tinutukoy ko. Kaya palagi niyong tatandaan, ang reasoning, yung reasoning part or yung logic part, palagi dapat nauuna yan. Palaging nasa taas. Yan ang dapat mong sinusunod palagi. Pero hindi ibig sabihin babaliwalain mo na yung spirit, yung appetite, yung emotion mo, at saka yung desire mo, babaliwalain mo na hindi. Kumbaga, ito yung leader. Okay? Ito yung leader. Pero nandyan pa rin yung tawag dito, na maintain natin yung balance na nasusunod pa rin natin yung emotion at saka yung appetite natin, pero ito yung kumokontrol. Para hindi yan anong tawag dito, parang hindi maging out of control. Diba? Kasi pag palagi mong sinusunod yung emosyon mo, anong mangyayari sa'yo? Which is maraming tao, halos lahat ng tao ganun. No? Halos lahat ng tao ay emosyon ang sinusunod. Tingnan nyo kung anong nangyayari sa buhay nila. Yung mahilig sumunod sa emosyon. Ano nangyayari sa kanila? Di ba? Mapapansin mo, kung ikaw mahilig kang sumunod sa emosyon mo, palagi mong sinusunod emosyon mo, follow your heart, ganyan ang paniniwala mo, tingnan mo kung ano nangyayari sa buhay mo. Pag merong something na nakakagalit, magagalit ka na lang, out of control. May something na nakakalungkot, malulungkot ka na lang araw-araw. Sinusunod mo lang yung emosyon mo. Kapag ka nahihirapan ka dito sa negosyo, iniisip mo, siguro hindi to para sa akin. Emosyon mo yon. Yung nagsasalita na yon. Diba? Hindi maganda yung nangyayari kapag palaging emosyon yung sinusunod. Pag yung desire mo naman yung palagi mong sinusunod, yosi, bisyo, tawag dito, gala sa mga tropa mong wala namang pangarap na hindi naman makakatulong na ma-achieve mo yung mga pangarap mo. No? Paglalaro na out of control, walang disiplina, okay lang naman maglaro. Pero disiplinado ka dapat. Kung ilang oras lang yung pwede, then the rest of your time, trabaho para sa success. Kasi ako naglalaro din naman ako. Pero talaga nung nagsisimula ako, wala talaga. Tinigil ko talaga yung laro-laro na yan. Kasi sabi ko, dadating naman yung araw pag successful na ako, mababalikan ko naman. And yun nga, yung nangyari. Tama nga. Ha? Yung desire mo na manood lang ng TV maghapon. No? Manood lang ng kung ano-anong walang kakwenta-kwentang video sa YouTube at sa TikTok maghapon. Desire. Pag yun ang palagi mong sinusunod, anong mangyayari sa'yo? Di ba? Unti-unting mamamatay yung body mo. Pag yung desire mo palagi ang sinusunod mo. Especially mga masamang desire, which is yun, yung mga out of control na desire. Kasi kung ang sinusunod ng appetite mo, yung desire na maging successful, okay pa yun eh. Maganda yun. So itong reasoning natin, itong mind, yan ang taga-control ng emotion, taga-control ng appetite. So siya yung nagme-maintain ng balance. Kaya do not follow your heart. Follow your mind. And take your heart and your desires with you. Hindi mo naman iiwan yun eh. Hindi mo naman iiwan yung emotion mo. Yan yung pagkakamali ko noon. Akala ko, ito lang, logic lang ang tama. Walang emosyon, walang desire, logic lang. Hindi rin magiging maganda yung mangyayari. Yes, pwede kang may marating na puro logic lang yung pinaiiral mo, pero hindi ka magiging masaya. Kaya meron talagang mga milyonaryo, bilyonaryo, mga taong mayayaman na nakukuha nila yung mga bagay na gusto nila, pero hindi sila nagiging masaya. Meron talaga. Dahil malamang sa malamang, yun ang sinusunod nila. Puro logic lang. Hindi nila nararamdaman. Okay? Kasi kinakalimutan nila yung emotion. Kaya, yun. Okay? Yung mind ang leader. Okay? Yung mind yung leader natin. So, yun yung ibig ko sabihin pagdating dito sa soul. Okay? So, yun yung medyo summary nitong usapan na ito. So, ngayon ang pag-uusapan kasi natin more on may kinalaman about kay God. And uulitin ko, walang religion. Okay? Hindi about sa religion. About kay God. Okay? So, ito yung tanong ko sa inyo. Anong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo? Sige nga, i-chat nyo dyan. Anong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo? Okay. So, sabi ni Rizal, kailangan maging mayaman tayo na masaya. Oo, ganoon dapat. Okay. Mayaman na tayo at the same time masaya. So, yun.
Anong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo? Hindi ko tinatanong kung sinong Diyos ang pinaniniwalaan mo. Ang tinatanong ko, anong klase? Magkaiba yun. No? Anong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo? Kasi kung anong klaseng Diyos ang pinaniniwalaan mo, kung talagang yun ang paniniwala mo sa Diyos mo, yun din ang buhay na meron ka. Tandaan niyo yun, ha? Kung anong Diyos, kung anong klase yung Diyos na pinaniniwalaan mo, yun din yung buhay na meron ka. Kasi kung mapapansin mo, let's say halimbawa na lang pares tayo ng relihiyon, whatever religion yan. Kahit pares tayo ng relihiyon, madalas magkaiba pa rin yung paniniwala natin tungkol sa Diyos. Merong mga tao na naniniwala na para ka makarating sa langit, kailangan maghirap ka. Hindi ka pwedeng yumaman kasi hindi ka tatanggapin sa langit pagka mayaman ka. Kailangan mahirap ka lang. May mga tao naniniwala ng ganun, which is napakalaking kalokohan nun. Which is, naituro ko naman yan sa inyo sa Money Mindfulness, di ba? Yung about doon. May mga tao nakabaliktaran. Pinaniniwalaan nila na yung Diyos ay makapangyarihan, mapagmahal, mayaman, at dahil mayaman yung Diyos na pinaniniwalaan ko, at mahal ako ng Diyos na pinaniniwalaan ko, syempre, bibigyan ako ng kayamanan ng Diyos na pinaniniwalaan ko para maging masagana at masaya ang buhay ko. So may mga taong ganun ang paniniwala. At kung mapapansin mo, kung ano yung klase ng Diyos na pinaniniwalaan nila, yun yung klase ng buhay na meron sila. Pansin mo? Kung naniniwala ka dun sa kalokohang paniniwala na dapat ka lang maghirap para mahal ka ni Lord, yun ang reason kung bakit kahirapang-hirapan. Anong klaseng Diyos yung mapagmahal na gusto kang naghihirap? Teka lang. Parang kinontradict yung ano eh. Parang kinontradict yung sinabi, mahal kita, kaya gusto kitang maghirap. Gusto kitang mag-suffer. Gusto ko magtiis ka pang habang buhay mo kasi mahal kita eh. Parang teka lang, parang may mali ano. Hindi mo ba naisip yun? Kung ikaw bilang magulang, lalo na kung ikaw ay magulang, may mga anak ka na. Alam mo anak, mahal na mahal kita, kaya kita pinahihirapan. Kaya gusto ko miserable buhay mo eh. Kasi mahal na mahal kita. Ganyan ako magmahal. Ha? Isipin mo yun. Teka lang. Ha? Mahal kita, kaya gusto ko miserable ka. Parang, teka lang, parang may mali, ano? Mali, di ba? Anong klaseng pagmamahal yun? Isipin mo nang mabuti, ha? Magkakaiba yung paniniwala natin. Magkakaiba yung paniniwala natin tungkol sa Diyos. May magkakaiba tayo ng relihiyon. Pero kapag sinabi nating pagmamahal, halimbawa sinabi ko na mahal kita, ano yung ipararamdam ko sa'yo? Ano yung ipararamdam ko sa'yo para mapatunayan mo na mahal kita? Dapat masaya ka. Dapat napapasaya kita. Di ba? Dapat napapaganda ko yung buhay mo. Dapat nakukumpleto ko yung buhay mo. Para masabi mo na mahal kita. Na totoo. Hindi, kahit magkakaiba tayo ng paniniwala, alam natin kung ano yung meaning ng love na yun eh. Minsan hindi natin kayang i-explain, pero alam natin kung ano yung tamang definition ng love. Di ba? Kahit magkakaiba tayo ng relihiyon, magkakaiba tayo ng Diyos na pinaniniwalaan, alam natin kung ano yung definition ng love. Kaya nung sinabi ko sa'yo na mahal kita, kaya gusto kitang maging miserable, medyo, teka lang. Kinukontra mo yung sinasabi mo. Di ba? Pero ganun yung naging reaction mo sa akin. Mahal kita, kaya gusto ko miserable ka. Di ba dapat gusto ko happy ka? Mahal kita, kaya gusto ko happy ka? Isipin niyo ng mabuti ha. Pag-isipan niyo ng mabuti. Kahit magkakaiba tayo ng pinaniniwalaan, kahit na magkakaiba tayo ng relihiyon, magkakaiba ng Diyos na pinaniniwalaan, alam mo kung ano yung ibig sabihin ng pagmamahal eh. Kahit hindi mo ma-explain. Mahal kita, kaya gusto ko naghihirap ka lang. Gusto ko palagi kang nasasaktan kasi mahal kita. Ha? Di ba? Isipin niyo yun na mabuti. Okay? So ulitin ko, this is not about any religion, any particular religion or any God. It doesn't matter. Okay? Kasi ang importante, anong klaseng Diyos yung pinaniniwalaan mo. So ako personally, ang pinaniniwalaan ko na Diyos ay mapagmahal. Kung ano ibig sabihin mo na mapagmahal, malamang yun din ang ibig kong sabihin.
Ang Diyos na pinaniniwalaan ko ay nagbibigay ng tinatawag na unconditional love. Meaning hindi niya kailangan ng hindi niya kailangan ng pagmamahal mo para mahalin ka niya. Unconditional nga eh. Walang kondisyon. Basta mahal ka lang niya. Kahit ayaw mo sa kanya, kahit di ka naniniwala sa kanya, kahit di mo siya mahal, kahit kinamumuhian mo siya, mahal ka pa rin niya. That's what you call unconditional. Walang kondisyon. Okay? Kasi sa ating mga tao, especially sa relationship natin, di ba? Sa mga partner, mag-asawa, hindi pwedeng unconditional eh. Yung lalaki lang yung nagmamahal sa babae or vice versa, hindi magiging maganda ending yan. Maghihiwalay at maghihiwalay yan. Kasi may condition talaga ang pagmamahal natin. Kasi mga tao tayo. Kailangan talaga mahal natin yung isa't isa. Pero pagdating sa Diyos, naniniwala ako na hindi niya kailangan na mahalin mo siya para mahalin ka niya. Mahal ka niya kahit anong gawin mo. Okay? Naniniwala ako sa Diyos na makapangyarihan. Sa Diyos na nagmamay-ari ng sanlibutan. Naniniwala ako sa Diyos na abundant. Siya nga yung may-ari ng sanlibutan, siyang may-ari ng universe. Ibig sabihin, siya yung pinakamayaman sa lahat. Di ba? Yan ang pinaniniwalaan ko na Diyos. At ang Diyos na pinaniniwalaan ko ay itinuturo ako sa tamang daan para ma-fulfill ko yung purpose ko dito sa mundo. Tinuturo ako sa tamang daan para maging successful ako, para makapag-contribute ako, no, makatulong ako sa ibang tao, at lahat ng mga na-experience ko dito sa mundo ay parte ng journey ko papunta dun sa magandang buhay na plinano niya para sa akin, na inihanda niya para sa akin. Yun ang paniniwala ko. So lahat ng nangyayari sa akin, mabuti man o masama, lahat yun ay para sa akin. Hindi para pahirapan ako, kundi para i-prepare ako dun sa success na hinahangad ko, na i-prepare niya para sa akin. Yun ang pinaniniwalaan ko. Na hindi niya ako pinahihirapan every time na nagkakaroon ako ng problema, hindi niya ako pinahihirapan, hindi niya ako pinarurusahan. Ginagawa niya yun para matuto ako, maging better version ako, maging successful version ako ng sarili ko. Yan ang pinaniniwalaan ko. Nasa sayo kung paniniwalaan mo rin yun. Kung ganong klase rin yung Diyos na pinaniniwalaan mo. Kasi kung ulitin ko, kung anong klaseng Diyos yung pinaniniwalaan mo, yan yung buhay na meron ka ngayon. Kung naniniwala ka na ang gusto lang ng Diyos ay maging alipin ka lang, tagasunod lang niya, yun ang reason bakit ganyan ang buhay mo. Kung naniniwala ka na ang tingin sa'yo ng Diyos ay simpleng tao lang, di ba? Kung hindi ka naniniwala na mahal ka ng Diyos o anak ka ng Diyos, ganyan, yun ang rason bakit ganyan yung buhay mo. So uulitin ko nang uulitin, hindi to about sa relihiyon. Walang kinalaman ng relihiyon dito. Okay? Ang tinutukoy ko is yung kung anong klaseng Diyos yung pinaniniwalaan mo. Hindi kung sino ha, kung anong klase. Kasi ulitin ko, kahit na parehas tayo ng relihiyon, kung sakasakali, halimbawa, magkaparehas tayo ng relihiyon, pwede magkaiba tayo ng paniniwala sa Diyos. Kaya ganito yung buhay ko at ganyan yung buhay mo. Okay? So, marami ba kayo natututunan so far? Kung pinaniniwalaan mo na yung Diyos, pinahihirapan ka lang, pinaparusahan ka lang dahil makasalanan ka, yun ang reason bakit ka nagsasuffer. Kung pinaniniwalaan mo yung Diyos na kaya ka nakaka-experience ng hirap sa buhay ay dahil hinahasa ka, tinuturuan ka kung paano maging matatag para maging successful ka dahil may maganda siyang plano para sa'yo, yun ang rason bakit ganyan ang buhay mo. So yung buhay mo ay umiikot sa kung paano mo pinaniniwalaan, kung anong klaseng Diyos yung pinaniniwalaan mo. So kung gusto mo rin na tawag dito, na maging maganda yung buhay mo, pwede mong pag-isipan yung sinasabi ko na klase ng Diyos na pinaniniwalaan ko. Ulitin ko, hindi sino, hindi sino, hindi anong relihiyon, yung klase lang. Yung klase lang ng Diyos na pinaniniwalaan ko na mapagmahal, na makapangyarihan, at abundant.
na nagbibigay ng unconditional love na hindi kailangan ng kondisyon para mahalin ka niya. Yun ang klase ng Diyos na pinaniniwalaan ko. Wala akong binanggit kung sino ha. Kasi hindi naman na yun importante para sa akin. Kasi ulitin ko, hindi ako nandito para mag-convince ng kung ano sa inyo. So medyo, kasi nga ano to controversial na topic to. Kaya sabi ko, hindi to tungkol sa relihiyon. Kung di ka naniniwala sa Diyos, no problem. Wala namang problema. Naintindihan ko. Hindi ko naman ipipilit sa iyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba sa simula ng training na to, nasa sa inyo kung maniniwala ka o hindi. Bahala ka. Hindi ako nandito para i-convert ka. Tinuturuan lang kita kung paano mo mas pagagandahin yung buhay mo. Okay? So ngayon, pag-usapan naman natin. Paano ba talaga gumagana yung pagdarasal? Yung prayers. Paano ba talaga gumagana yan? Okay? Paano ba talaga gumagana yung prayers? Sino sa inyo dito yung nagdadasal araw-araw? Araw-araw ka nagdadasal. Okay, so follow-up question. Sa dinami-rami ng pinagdarasal mo, alin yung mas marami? Yung nangyayari o yung hindi nangyayari sa mga pinagdarasal mo? Aminin mo. Alin yung mas marami? Yung nangyayari o yung hindi nangyayari sa mga pinagdarasal mo? Nangyayari, hindi nangyayari. So halo-halo ano? Halo-halo, hindi nangyayari, nangyayari. No? So yan. Ito, bibigyan ko kayo ng idea kung bakit ganon. Bakit ganon? Ang tagal ko na nagdadasal ng ganito, hindi nangyayari. Kasi dati naiinis din ako eh. Lord, akala ko ba mahal mo ako? Lord, akala ko ba bibigay mo sa akin yung gusto ko? Bakit ang tagal ko na nagdadasal, wala pa rin? Di ba? Tao lang tayo eh. Tao lang tayo. So wag mong isipin na parang napakalaking kasalanan kapag nakakapag-isip ka ng ganung bagay. Tao lang tayo eh. Ang Diyos, hindi naman, sa totoo lang, ang Diyos, hindi natin kayang i-explain. Hindi kaya ng mga simpleng utak natin na explain kung paano nag-work yung Diyos, paano ba talaga siya, ano bang klaseng Diyos yan. Diba? Hindi natin kaya talagang makomprehend. Kumbaga, itong mga paniniwala natin tungkol sa Diyos, yan lang yung kung ano yung kayang i-comprehend ng utak natin. Pero naniniwala ako, hindi naman talaga natin kayang i-explain. Pero instead na sabihin ko na lang na gano'n, na hindi natin kaya na-explain, tapos baliwalain na lang natin yan, ang inisip ko na lang is paano natin, kung ano yung pagkakaintindi natin, paano natin mai-improve yan, at makakatulong sa atin para magkaroon ng mas magandang buhay at maging blessing tayo sa ibang tao. So ngayon, ito yung tanong, bakit hindi nangyayari? Kung madalas hindi nangyayari yung mga prayers mo, bakit hindi nangyayari? Yun ang tanong. Kasi ganito yan. Itinuturing mo kasi siguro yung Diyos na genie. Na gusto mo, kung ano hilingin mo, bibigay na lang sa'yo instantly. Bubukas yung langit, mahuhulog na lang sa'yo. Hindi genie ang Diyos. Okay? Hindi genie ang Diyos. Ito yung na-realize ko later on, na karamihan sa mga nagdadasal, kung bakit hindi natutupad yung mga dasal mo, ay dahil pinipilit mong baguhin kung paano gumagalaw ang mundo. Pinipilit mong baguhin kung paano gumagalaw ang universe. Pinipilit mong baguhin kung ano yung mga laws ng universe. Kaya hindi nangyayari yung mga pinagdarasal mo. So anong ibig ko sabihin? Kasi imaginein mo na lang to. Sa tingin nyo, gaano karaming taong nagdadasal para manalo sila sa loto? Oh. Sipin mo yun? Gaano karaming tao yung nagdadasal na manalo sa loto or sa competition? Diba? Halimbawa, sasabak sila sa competition, let's say basketball, sports, na sila yung maging champion. Gaano karami ang nagdadasal ng ganun? Alam nga namang sundin ni Lord lahat yan. Di ba? Okay. Alam niyo, ako hindi ako nagdadasal na manalo sa loto. Gusto niyo malaman kung bakit? Gusto niyo malaman kung bakit di ako nagdadasal na manalo sa loto? Gusto niyo? Huh? Hindi ako nagdadasal sa loto. Bakit?
Hindi naman ako tumataya eh. Ba't ako magdadasal manalo dyan? Hindi naman ako tumataya. Hindi ako umaasa sa swerte. Tinatrabaho ko yung swerte ko. No? Kaya never akong tumaya dyan. Sa 25 years kong nabubuhay sa mundo, hindi ako tumaya sa loto. Ni minsan hindi ko naisipan yan. Hindi talaga ako mananalo dyan. Wala akong pakialam. Tatrabahuhin ko na lang yung, yung success. Okay? Kasi ito yan eh. Pinipilit mong baguhin yung rules ng mundo. Para mas madali nyo maunawaan, bibigyan ko kayo ng example. Kaya yun, actually maganda example na yun eh. Di ba? Dasal ka ng dasal na gusto mong maging successful, batugan ka naman. Patay tayo dyan. Dasal ka ng dasal na gusto mong maging successful. Eh, ang hilig mong sundin yung emosyon mo. Pagod na ako. Galing pa ako sa trabaho. Bukas na lang. Dasal ka ng dasal. Gusto mo maging successful. Sinusunod mo yung desire mo. Ay, mamaya nilang business. Isang laro lang. Isang game lang. One game lang. ML. Well, hindi. Mamaya na yung business. Tulpo muna. Tulpo. Tulpo is life eh. Diba? So similar dun sa similar dun sa example ko sa inyo. Magdadasal ako na manalo ako sa loto, hindi naman ako tumataya. Di ba? So ibig sabihin, hindi nababack upan ng aksyon. Hindi nababack upan ng aksyon mo yung bagay na gusto mo. Para mas maunawaan mo, ang universe kasi, ang mundo kasi natin, meron na yan mga nakaset na laws. Okay, meron na, laws meaning ito yung mga hindi na nababali, maniwala ka man o hindi. So pag sinabing law of gravity, no, pinag-aralan natin yan, elementary pa lang yata. Law of gravity. Pag sinabing law, naniniwala ka man o hindi, nandyan yan, nag-exist yan, wala yung pakialam sa paniniwala mo. Kapag sinabing law of gravity, kahit na anong relihiyon mo, kahit mabuti kang tao, masama kang tao, bata ka, matanda, lalaki, babae, LGBTQ, pag tumalon ka sa isang building, babagsak ka. Kasi that is the law of gravity. Walang pakialam ang law of gravity sa kung anong paniniwala mo, anong relihiyon mo, mabuti kang tao, masama ka, anong kasarian mo, walang pakialam yan. Pag tumalon ka, babagsak ka. What comes up must come down. Yan ang law of gravity. So yung universe kasi natin, may mga laws yan. Marami na hindi ko na i-discuss dito kasi sobrang haba. Na sa halip na subukan mo, yung mga prayers kasi natin madalas, yung mga prayers mo na hindi nasasagot, sinusubukan mo kasing baliin yung laws. Kaya hindi nangyayari. So anong ibig sabihin? For example, Lord, sana pag tumalon ako dito sa third floor, kahit wala akong parachute, wala akong safety, mabuhay pa rin ako. Parang ganun eh. Parang ganun yung sinasabi mo eh. So pinipilit mo na baguhin yung law na hindi na nababago. Pinipilit mong baliin yung law para sa maging pabor sa'yo. Di ba? Di ba parang tanga? Third floor, tatalon ka. Eh Lord eh, kasi gusto ko eh. Nagdadasal naman ako eh, naniniwala naman ako sa iyo eh. Walang pakialam ang law of gravity sa paniniwala mo. So parang ganun din. Nagdadasal ka, gusto mo magbago buhay ko, maging successful ako, puro katarantaduhan mga pinagagagawa mo sa buhay mo. Mga walang kakwenta-kwentang bagay na hindi naman nakakaambag sa pag-asenso mo. Dasal ka ng dasal, Lord, gusto kong maging successful, di mo binabago pag-iisip mo. Ayaw mong baguhin pag-iisip mo. Alam mong kailangan mong baguhin, ayaw mong baguhin. Tapos gusto mo, babaliin ng Diyos yung mga batas na ginawa niya sa universe para lang sa'yo? Sino ka? Sino ka para baguhin ng Diyos yung mga batas niya para sa'yo? Hindi ka special. Okay? Hindi rin ako special. Nababaliin ng Diyos para sa akin yung mga batas niya. Wala ning isa sa atin ang gagawan niya ng ganon. Dasal ka ng dasal, Lord, gusto kong maging successful, gusto kong magbago buhay ko. Hindi mo sinusunod yung mga tinuturo sa Team Genuine Academy. Or worse, nagmamagaling ka pa. Patay tayo dyan. Diba? Mas matalino ka pa, mas magaling ka pa sa leader. Patay tayo dyan. Kung mas magaling ka, sana mas mayaman ka kaysa sa amin. Dapat mas mayaman ka kaysa sa amin, mas magaling kayo. Yari tayo dyan. Sinabi na yung step by step na gagawin mo sa training. Namimili ka kung alin lang yung ito, mas okay to. Feeling ko mas madali to. Ito lang gagawin ko.
In-explain na sa'yo na normal na nare-reject talaga, ayaw mo pa rin. Tapos dadasal ka, Lord, magbago buhay ko. Kung kaya ng Diyos bumaba, kung hindi kaya. Kung bababa lang ang Diyos para dito, para sa mga dasal mo, baka nasampiga ka na. Diba? Parang di ba? Parang yung dasal mo, Lord, gusto kong manalo sa loto. Di ka naman tumataya, sasampigayin kita dyan. Eh. Diba? Hindi ko sinabing tumaya ka sa loto, ha? Hindi ko sinabing ganun. Huwag mo iaasa ang buhay mo sa swerte. Mga tamad lang yung mga mahilig tumaya sa ganyan. Gusto instant yaman, ayaw mahirapan. Hindi naman successful yung mga nananalo sa loto, nawawala rin naman sa kanila yon kasi nga, easy come, easy go. Recently, meron ako nabalitaan, may nanalo daw sa loto. Tingnan niyo yung buhay niyon. Makalipas sa mga 1 year, 2 years, 3 years, tingnan niyo. Sayang yung oras niyo pag sinubaybayan niyo. Pero pupusta ako, napakataas ng chance, babalik lang din yan sa dati. Kasi hindi naman nila pinaghirapan yun eh. Hindi naman sila na-prepare para sa ganong kalaking pera. Not unless kung meron na silang success mindset, exception yun. Pero kung poor mindset sila, kahit anong pera ang ibigay sa'yo, kung poor mindset ka, mauubos at mauubos yan at sasabihin mo pa rin sa uli, wala akong pera, mahirap kasi pera eh. Poor mindset ka kasi. Parang yung blessing, yung pera, tumatagos lang sa'yo. Dumadaan lang sa'yo. Poor mindset ka nga kasi. Hindi mo inaaral kung paano, or inaaral mo, alam mo na kasi tinuro ko naman sa money mindfulness, kung paano didisiplinahan yung sarili mo sa pera pero ayaw mo. Ang dami mong dahilan. Yan? Ang dami mong dinadahilan, keso ganito, keso ganyan. O di ba? E di yung success nagdadahilan rin sa'yo. Yan? Ang dami mong excuse. Mahirap, nakakapagod. Hindi mo kasi alam sitwasyon ko. So, malas, hindi to para sa akin. So yung success, ganun din binabalik sa'yo. Lord, gusto ko maging successful. Kaso mahirap, di ba? Lord, gusto ko maging successful. Kaso napapagod ka na, di ba? Lord, gusto ko maging successful. Kaso parang hindi naman para sa'yo to, di ba? Binabalik lang sa'yo. Tandaan mo, ang mundo parang malaking mirror. No? Na kung ano yung ginagawa mo, nagre-reflect, makikita mo, babalik at babalik rin sa'yo. Kung ano yung palagi mong sinasabi sa salamin, yun din ang sinasabi ng salamin pabalik sa'yo. Nakakatakot kapag iba yung sinasabi ng salamin sa'yo. Di ba? Di ba? Yung buhay mo, yung mundo mo, reflection yan ng kung anong palagi mong iniisip, kung ano yung mga paniniwala mo. Ayaw mong baguhin kasi mas magaling ka eh. Ayaw mong baguhin kasi eto na kasi ako eh. Eto na ako eh. Pwede, ganyan ka talaga. Huwag ka magtataka kung bakit hindi natutupad o hindi sinasagot yung mga dasal mo. Kasi hindi mo deserve. Ba? So instead na pilitin mong baliin yung mga batas na ginawa ng Diyos dito sa universe para lang masunod ka, which is hindi yun mangyayari kahit kailan, alamin mo kung paano nag-work yung mga batas na yon at doon mo iayon yung mga panalangin mo at action mo. So anong ibig ko sabihin? Balikan natin yung law of gravity. Dahil naiintindihan ng Wright brothers yung law of gravity, kaya sila nakagawa ng eroplano. Sila yung naka-imbento ng eroplano. Ito recently natutunan ko na hindi naman talaga Wright brothers dapat yung makaka-imbento ng unang nag-work na eroplano. Kasi yun ang alam natin, di ba? History sa mga pinag-aralan natin sa high school, na Wright brothers yung naka-imbento ng unang eroplano. Pero hindi talaga dapat sila. Meron pang isang inventor na makaka-imbento rin sana ng eroplano. Ito yung malupit. Itong inventor na to, nakalimutan ko yung pangalan niya, sorry, ay binaback-upan ng mga malalaking tao. Kung hindi ako nagkakamali, pati government, binaback-upan siya. Mga negosyante, binaback-upan siya. Binigyan siya ng pondo. Binigyan siya ng pondo ng malaking pera para maimbento yung unang eroplano. No? Pero dahil hindi niya ma-comprehend o hindi siya nagtiyaga na buuin yung isang eroplano, parang sa huli sinabi niya na imposible. Ang dami niyang pera na binigay sa kanya, ha? Ang dami ng pondo, ang dami niyang resources.
Pero dahil hindi na siya naniniwala at nahirapan siya, sinabi na lang niya na imposible to. And then later on, biglang na-invento nitong Wright Brothers. Itong Wright Brothers, walang backup ng gobyerno, walang backup ng mga negosyante. Sila-sila lang talagang magkapatid. At nung sinabi pa nga nila sa mga kaibigan, mga kakilala nila na iimbento sila ng eroplano na makakalipad, pinagtawanan pa sila. Try nyo yung research yun. Pwedeng may mga mali sa sinasabi ko na facts, pero yun yung pagkakaalala ko, so i-research nyo lang. Kasi wala yan dito sa ano ko, sa kodigo ko, sa training na to. No? Kaya nag-base lang ako sa memory. Silang Wright brothers, kung sino pa yung walang resources, hindi binigyan ng maraming pera at pinagtawanan ng mga kakilala nila, kamag-anak nila, kapatid nila, sila pa yung nakagawa. Naintindihan kasi nila kung paano nag-work yung law of gravity. Kasi kung imposible ang paglipad sa mga tao, bakit yung mga ibon nakakalipad? Eh yung tao may mas mataas na consciousness, may mataas na level ng intelligence kumpara sa mga hayop. Paano nila nagagawa? Doon nila minodel. So ginamit nila yung law. Okay? Ginamit nila yung law ng universe, yung law of gravity, para tulungan sila na maimbento yung eroplano at makalipad. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo na ba? Kahit pa paano. Unti-unti na bang naiintindihan yung sinasabi ko? So sa halip na pilitin mo na, Lord, gusto ko buhay pa rin ako pag tumalon ako sa third floor kahit na wala akong parachute. Instead na ganun na klase ng dasal, Lord, paano ba ako, saan ba ako pwede makabili ng parachute? Para kahit tumalon ako dyan, buhay pa rin ako. Gagamitin mo yung laws na provide na ng Diyos para maging advantage mo. So, paano natin siya may apply dito sa buhay natin sa mga sinasabi ko sa iyo? So, instead na ipagdasal mo na umasenso ka, magbago buhay mo, ito yung tamang dasal kung gusto mong maging successful. Gusto niyo malaman kung ano yung tamang dasal kung gusto mong maging successful? Kung gusto mong marating yung makuha yung mga pangarap mo, gusto mo bang malaman yung tamang dasal? Napakasimple lang nitong dasal na to. And hindi ko alam kung tinuturo to sa mga simbahan nyo. Pero alam ko meron naman eh. Okay? Ito yung tamang dasal. Kung gusto mong maging successful, mabago buhay mo, makuha yung mga bagay na gusto mo, matupad yung mga pangarap mo, ito yung tamang dasal. Lord, gawin mo kong deserving at gawin mo kong ready para sa lahat ng pangarap na gusto ko. Or para sa success. Gawin mo kong deserving. Gawin mo kong ready. Or ihanda mo ako para sa pangarap na gusto ko. Yun ang tamang pagdarasal. Yun ang tamang dasal. Nai-imagine ko na lang kapag kaganon yung kapag kaganon yung dasal mo, ngumingiti yung Diyos sa iyo sa taas at iniisip niya na, ay salamat na intindihan mo rin. Di ba? Pag sinabi ko, ulitin ko, hindi genie ang Diyos ha. Hindi porket yun ang dinasal mo o bukas nangyari na. Tanggalin nyo na sa isipan nyo yung ganyan. Na instant. Hindi ko rin naman kayo masisisi kasi kahit naman ako gusto ko instant. Pero hindi kasi instant eh. Lalo na yung mga malalaking bagay na gusto natin sa buhay, hindi instant na makukuha, hindi instant na mangyayari. Isipin mo, kung ganong klase ang pagdarasal mo, ito yung posible na mangyari. Padadalan ka ng napakaraming challenges. Okay? Padadalan ka ng maraming challenges. Pero ito yung maganda. Yung mga challenges na ipadadala sa'yo, lahat yun alam niya na kaya mong lampasan. Alam niya na kaya mo. Kaya mo. Ang tanong na lang ay willing ka ba na lampasan? Yun ang tanong. Kaya tayo binigyan ng free will. Tayo pa rin na magde-decide kung lalampasan ko ba to o hindi. Tayo pa rin na magde-decide kung susundin ko ba to o palagi itong susundin ko. Ay, mahirap. Hindi ko kaya yan.
Para sa kanila lang yan. Hindi ako magaling, hindi ako nakapagtapos, hindi ako marunong mag-English, maikli lang buhok ko. Diyos ko, lahat na lang in-excuse mo. Alam niya lahat ng mga pinadadala niya sa iyo na challenges. Alam niya kaya mo eh. Kaya mong lampasan. Pero yun ang tanong. Ang tanong is, willing ka ba? Willing ka bang lampasan? Maraming tao ganito mag-isip. Posible. Pero mahirap eh. Mahirap. Ayaw ko mahirapan eh. Posible pero mahirap. Ang mga successful na tao, baliktad mag-isip. Ang hirap, pero posible. Di ba? Alin ka dun? Alin ka dun? Marami bang natututunan so far? Marami bang natututunan? Kasi dito sa Team Genuine, alam mo eh. Alam mo, nandito ka sa Team Genuine, inaral mo yung mga training natin, kita mo naman sa amin kung anong narating namin eh. Kita mo naman sa amin eh. Pero nasa sayo kung anong iisipin mo. Posible, pero mahirap. Mahirap. Or yung baliktad nun, which is yung mga taong nagiging successful, mahirap, pero posible. Mahirap, pero kaya ko. Kaya pag nagdasal ka ng ganito, kaya nga may kasabihan na be careful what you wish for. Maraming tao, gusto lang nila yung success pero hindi sila willing magbayad ng price para maging successful. Maraming tao gusto lang. Kumbaga parang gusto lang nilang umani, ayaw magtanim. Ayaw magtanim, ayaw mag-alaga, ayaw mag-harvest, magpakahirap para mag-harvest. Gusto lang nila subo na lang. Pag mahilig kang maghanap ng mga madali sa buhay, yung buhay mo magiging mahirap. Pag willing kang pagdaanan yung mga hirap sa buhay, yung buhay mo magiging madali. Magiging mas madali. Yun yung palagi nyo natatandaan. So, once na naghangad ka ng pag-asenso ng pagbabago sa buhay, expect mo may mga challenges. Ano yung mga challenges na yan? Mga kamag-anak, kapamilya mong hihilahin ka pababa, number 1. Mga tao, sunod-sunod, i-reject ka, di maniniwala sa'yo, number 2. Yan yung mga common. No? Magkakamali ka, minsan mapapahiya ka, pagtatawanan ng kanila, minsan mapapaisip ka kung talaga bang para sa akin ba talaga to. Kaya kung mapapansin mo, ang tinetesting sa'yo, ito ha, pansinin mo, especially sa inyong mga 3 months and above na, 6 months and above, 1 year and above, sa mga challenges na pinadadala sa'yo, mapapansin mo, ang pinaka-tinetraining sa'yo, ano? Ang pinaka-tinetraining sa'yo, ito, tsaka ito. Usually, ito eh. Kasi ito palpak. Maraming palpak to eh. Yan. Yun, ibablock ka sa FB, ibobogus ka. Diba? Isi-sin zone ka. Mangangako sa'yo na bibili na or mag-i-enroll na, tapos kinabukasan, ibablock ka. Isi-sin zone ka na lang, di ka napapansinin. Di ba? Lalaitin yung ginagawa mo. Yan yung mga challenges. Ano yung tinitraining sa'yo? Ano yung tinitraining sa'yo? Una, ito yung tinatamaan, di ba? Sakit. Tinitraining to sa'yo. Ang sakit. Maraming tao nung ginagawa. Nasaktan, feeling ko hindi to para sa akin. Nandun pa lang sa salita nila, palpak na eh. Feeling ko, doon pa lang palpak na eh. Yung salita na yun, palpak na eh. Yung mga feelings mo, palpak. Sa ngayon. Kaya tinitrain yan. Pero kapag ka hindi ka nag-react base sa kung ano yung nararamdaman mo, then that's the time makakapag-isip ka ng tama. Pag hindi ka basta-basta nag-react dahil sa naramdaman mo, nasaktan ka, aray, sakit, rejection. Sakit, nilait ako, pinagtawanan ako, or whatever. And then maya-maya, salip na mag-react ka na, hindi to para sa akin, malas ako. Salip na naggaganong ka, nagpaka-loser ka, ang ginawa mo, teka lang, ito yung tinuturo ni Coach Carl. Na ganito talaga, masakit talaga. Nare-reject ako.
Ito yung tinuturo sa akin. So, nandito ka na. Tinatanggal mo yung, nandito sa emosyon mo, tinatanggal mo yung sarili mo dito, napupunta ka na dito. Ano yung sabi ko kanina sa pinakasimula? Sino yung masusunod? Ito. Kasi ito, alam nito kung ano yung dapat. Dapat, kahit hindi mo gusto. Kung gusto mo maging successful, gagawin mo yung mga dapat, hindi yung gusto mo. Kasi yung mga gusto mo, ito yan. Appetite yan at saka emosyon. Palpak yung mga gusto mo. Sa ngayon. Kasi mali yung programming yan. Pero itong isipan mo, alam yung dapat gawin. Ha? Every time na nasasaktan ka, palagi niyong tatandaan, parte yan ng challenge mo. Yan yung pinagdasal mo eh. Di ba? Sabi ko nga, pag nagdasal ka dyan, pag nagdasal ka sa Diyos, hindi niya ibibigay sa'yo yan, hindi bubukas yung langit, tas bababa yung kamay niya, ibibigay sa'yo. Hindi ganun yun. Kahit kailan, hindi yun mangyayari. Pag nagdasal ka, bibigyan ka niya ng opportunity, para makuha yung pinagdarasal mo. Gusto mo ng success? Binigyan ka ng Team Genuine. Gusto mo magbago yung buhay mo? Tinuro sa Team Genuine. Gusto mong kumita ng malaki? Tinuro sa Team Genuine. Pero hindi madali. Yun yung challenge. Hindi madali. Kailangan mong baguhin yung isipan mo pa eh. Kailangan mo pang baguhin yung ugali. Ang hirap-hirap naman. Ang hirap naman ito. Babaguhin mo pa yung isipan at ugali mo eh. Di ba? So yun. Meaning yung preparation sa'yo, no, yun yung paghahasa sa'yo. Hinahasa ka na maging successful. Nire-ready ka para sa success. Para once na nakuha mo na yung success na yan, sayong-sayo na talaga. Sayong-sayo na talaga. Eh yung mga taong may poor mindset, nanalo lang bigla sa loto, kumita lang bigla ng malaki, since may poor mindset sila, ano mangyayari? Ayaw nilang nahihirapan eh. Yung mga scammer, diba? Ayaw nila na nahihirapan. Gusto nila invest lang, yayaman na. Ayaw nilang mahirapan. Ano nangyayari sa kanila? Kumikita sila ng malaki, tapos bigla rin namang nawawala. Tapos kakarmahin pa sila. Diba? Babalik lang rin sa kung ano sila dati. Minsan mas masaklap pa sa kung saan sila nanggaling. Wala eh. Hindi naman sila ready dun eh. Hindi naman nila deserve yun. Sabi nga, kapag ikaw, isang tao na hindi mo ready at hindi ka deserve, tapos binigyan ka ng kayamanan, ang gustong mangyari ng Diyos sa'yo is patunayan sa'yo, itong sinasabi ko ngayon, patunayan sa'yo na hindi ka ready at hindi ka deserve. Sa totoo lang, mas masakit yun. Naranasan ko na yan dati. Kumita agad ako ng malaki na hindi ako ready at hindi ko deserve. Ang sakit ng pagbagsak ko. Ito yung mga panahon na nabaon ako sa utang, wala akong makain. Nangyari sa akin 2014, wala akong makain dahil nagsisimula pa lang ako at napalayas ako. Naulit yun sa akin ng 2016. 2 beses nangyari. Naulit ng 2016. Pero sa pagitan ng 2014 at 2016, kumita ako ng malaki doon. Malaki kinita ko. Diba? Sa edad na 19, 20, kumita ako ng mahigit 100,000. Pinakamalaki at mabilis na kinita ko sa pagkakaalala ko, 30 or 40,000, 2 linggo. So parang 20K isang linggo. At the age of 19. 19! Ngayon, noong mga time na yon, mali ang mindset ko. Napakayabang ko. Sablay mindset ko, sablay ugali ko. Kinita ko yung isipin mo ha, 40,000, Diyos ko, ayan, maintindihan ko, malalakihan kayo talaga doon. Kasi sino ba naman ang kumikita ng gano'n, 19 years old, 2 linggo? Yung kumikita ng mga gano'n, yung mga matataas na posisyon sa mga bangko, malalaking kumpanya, tas isang buwan, mga matatanda na. Tas ako 19. Pero nang dahil doon, lumabas yung totoo kong ugali. Sabi nga, ang pera di kanyan babaguhin. Hindi ka babaguhin ng pera. Ilalabas niyan kung sino yung totoong ikaw. So yung pera na dumating sa akin nung time na yon, na kumita ako ng malaki, inilabas nun yung pangit na ugali ko. Inilabas nun yung kung sino talaga ako.
So ano yung lumabas sa akin noon? Yung kayabangan, naging mapagmataas na ako, feeling ko mas magaling pa ako sa mentor ko, wala na akong pinakikinggan. Ang mindset ko is, dapat kayo makinig sa akin kasi ako yung kumita ng ganito eh. Hindi na ako marunong makinig sa iba, yumabang ng sobra. So ano nangyari? Hindi lang kinuha sa akin lahat, negative pa. Hindi lang ako nag-zero, nag-negative pa. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba ma-experience yun? Sino sa inyo yung gustong ma-experience yun? Kung at least kumita ka ng malaki, di ba? Yeah. At least kumita ka naman ng malaki. Di ba? 40,000, di ba? 2 linggo, 40,000. At least kumita ka ng malaki, di ba? At least na-experience mo pa rin yung kita ng malaki. Pero hindi ka lang bumagsak, negative ka pa. Yun yung time na hindi lang ako bumagsak, hindi lang ako na zero. Negative, baon ako sa utang eh. Yung kinita ko na umabot ng lumagpas ng 100,000, naging utang. Sarap. Naging utang tapos wala akong makain. Dahil sa kayabangan. Dahil pinakita, yun ang pinakita sa akin ng Diyos that time. O yung hinihiling mo napunta sa'yo bigla. Yung hinihiling mo nakuha mo bigla ng mas madali. Nakita mo na? Kasi kung iniisip mo na delay ang Diyos sa'yo, hindi sinusunod yung gusto mo, hindi mo nakukuha yung success, natatagalan ka, nagmamagaling ka pa. Hindi sa akin, hindi sa amin. Nagmamagaling ka sa Kanya. Mas magaling ka pa. Mas matalino ka, mas alam mo. Ganon. Kasi ano iniisip mo, ang tagal mo maging successful. 2 linggo ka na dito sa Team Genuine, hindi ka pa rin successful. So yun yung parang message sa akin. Na ngayon, sinishare ko na sa inyo para hindi na rin kayo mapunta doon. Kung gusto mo mapunta doon, edi gawin mo lahat ng kabaliktaran ng sinasabi ko. Lahat ng tinuturo ko, gawin mo yung kabaliktaran para ikaw mismo maka-experience. Pupusta ako, di ka na makakabangon nun eh. Di ka marunong makinig eh. Diba? Yun yung message sa akin. Nang dahil nakuha mo agad yung gusto mo, tingnan mo kung ano naging kapalit. Pag hindi ka ready at hindi mo deserve, tingnan mo kung ano yung kapalit. Nangyari mismo sa buhay ko. Eh sana naman, no? Sana naman, huwag niyo nang ulitin. Ha? Di ba? Yan ang silbi ko bilang mentor nyo dito sa Team Genuine, yung mga leaders nyo. Yan ang silbi ko eh. Para kapag sinabi ko na merong tae, huwag mo nang tapakan. Iwasan mo na. Eh, hindi, yung iba eh. Tinapakan na nga, inamoy pa, tas tinikman pa. Ay, tae nga. Pasintabi na sa mga kumakain. Di ba? Epic fail. Yan sinasabi ko na sa inyo para maaga pa, hindi nyo na maranasan. Iwasan mo na nga eh. Iwasan mo na eh. Okay? So, yun yung palagi niyong tatandaan. Yan ang prayers. Actually, yung prayer na yun. Or another type ng prayer, bigyan niyo ako ng wisdom. Bigyan niyo po ako ng opportunity para mag-improve. Nandito ka na sa Team Genuine. Hindi mo na kailangan idasal. Nandito na. Binigay na sa'yo, hindi mo pa hinihingi. Binigay na sa'yo. Di ba? Gawin mo, sundin mo kung ano yung mga natututunan mo. Kahit feeling mo, kasi yun na nga yung challenge din doon eh. Hindi ka komportable na gawin yung mga pinagagawa ko, especially sa mga baguhan. Mag-approach ka ng mga kilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, para ibenta yung product. Hindi ka komportable na gawin yun for whatever reason. Yun, isa pa yung challenge. Kasi dito sa success, hindi mo pwedeng gawin kung saan ka lang komportable. Pag ganun yung ginawa mo, sinusunod mo yung emosyon. Feeling ko mas okay dito eh. Hindi ko feel yan. Hindi ko feel na gawin yan. So ito na lang yung gagawin ko. Hanap na lang ako dito sa Google o sa YouTube ng mga secrets. Baka meron ditong fairy godmother or genie. Genie strategy. Na basta sundin ko, yayaman na ako bukas. Yung mga ganong klase ng pag-iisip, walang nararating sa buhay. Naandyan na eh.
Yung struggle mo, alam mo dito, yun yung maganda dito sa Team Genuine, alam mo yung struggle mo may pupuntahan to eh. May direksyon. At karamihan sa mga itinuturo ko sa inyo, sinasabi ko yung reason kung bakit ko pinagagawa. Ang bukod tanging paraan para tumatag ka sa rejection ay kailangan paulit-ulit kang ma-reject. Wala nang ibang paraan eh. Kung meron sanang iba, yun na sanang tinuro ko. Wala eh. Ang bukod tanging paraan para ka tumatag ay masaktan ka ng masaktan eh. Yun ang pagpatatag eh. Di ba, paano nagte-training si People's Champ Manny Pacquiao? Diba, nakita niyo yung sa abs training niya para tumigas yung tiyan, anong ginagawa? Pinapalo ng kahoy. Yung dito, pinapalo para tumigas. Actually, yung dito yata sa mga ano na yun eh. Sa taekwondo na yata yun eh, o karate, di ba? Pero yung pampatigas ng tiyan, pinapalo. Masakit. Pero dahil yun ang training nila, nilalampasan nila yun kahit ang sakit, tumatatag, tumitibay, lumalakas. Ano yung purpose ng mga kalyo natin? Kaya pag nagigitara ka, dahil sa gusto mo magitara, lalo na pag acoustic yung gitara mo, nakakalyo ka. Pero sa simula, di ba, ang sakit-sakit. Ang hapdi. Pero kung dahil kagustuhan mo talaga, pangarap mo talaga na matuto, tinuloy mo pa rin kahit masakit. Nagpapahinga ka lang ng konti kasi minsan talagang humihiwa na eh. Iba na yung sakit eh. Kasi ako marunong ako magitara eh. Alam ko yung sakit. Konti ka lang, pahinga lang ng konti, maya-maya balik na ulit. Try ulit kasi mas nangingibabaw yung kagustuhan ko, yung desire na maging successful kaysa dun sa kaartehan ko na masakit. Mas nangingibabaw yung desire na maging successful. Mas nangingibabaw yung desire na kagustuhan ko matuto. So kung ganun ang way of thinking mo, kung ganung way ka mag-isip, ma-achieve at ma-achieve mo yung success kung kailan yun lang talaga hindi natin alam. Yan ang wag nyo nang hindi nyo na kailangan itanong. Huwag nyo nang itanong kasi nakaka-stress lang yung tanong na yun. Kailan ba ako, Lord, magiging successful? Hindi ka naman niya sasagutin eh. Hindi ka niya sasagutin kahit kailan. Kasi yung klase ng tanong na yan, yan ay tanong ng mga hindi nagiging successful. Pag paulit-ulit mo yung tinatanong, hindi ka magiging successful lalo. Mas lalo ka lang tatagal. Kasi maling tanong eh. Kasi ang simple lang na sagot doon, hindi ka pa ready or hindi mo pa deserve. Yun lang. Idasal mo na, Lord, bigyan niyo po ako ng patience. Turuan niyo po ako maging patience. Practicein niyo po ako na maging patience. Yan yung mga tamang dasal. Yan yung mga tamang dasal kung gusto mo makuha yung success. Yan yung ano, yan yung mga laws na ginawa na ng Diyos na gagamitin mo. Gagamitin mo, hindi yung pipilitin mong baliin o baguhin yung mga batas na ginawa niya para lang masunod ka. Gusto mo maging successful, kailangan masipag, matyaga, tuloy-tuloy ka lang, di ka marunong sumuko. Yun yung mga laws, yun yung mga kailangan. Yun yung mga kailangan na sundin mo. Kung hindi mo susundin yun, hindi ka magiging successful. Ganun lang kasimple. Ikaw ang bahala. At lahat ng yan, unti-unti ko nang tinuturo sa inyo dito sa Team Genuine Academy. Kaya tayo may levels. Di ba? Fast Start Academy, Lifestyle Academy, Leadership Academy. Marami pang mga susunod dyan. Kaya may mga level yan na dapat daanan mo yung tamang proseso. Which is tinuro ko rin yan sa Fast Start Academy. May tamang proseso ang success. Kahit kailan, hindi mo yan masya-shortcut, hindi mo yan mamamadali. At kapag mahilig kang mag-shortcut, mahilig kang magmadali, mas lalo kang tumatagal. Kung susundin mo yung proseso, parang ganito yung nangyayari. Kung susunod ka lang talaga sa proseso natin dito sa Team Genuine, from point A hanggang point B. Dito, simula ka hanggang sa maging successful ka. Kapag pinipilit mong shortcut, maghanap ng mga easy ways, ganito yung nangyayari. From point A, shortcut, 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 magic, magic, shortcut. Sa halip na isang straight lang yung daan mo, nagguguri-guri-guri ka pa. Nagzizigzag ka pa. Hanggang sasabihin mo na lang, ay, hindi nga to para sa akin. Diba? Yan yung nangyayari dun sa mga sumusuko na lang. Diba? Kasi kahit anong ibigay sa'yo ng Diyos na opportunity, kung talagang hindi mo binabago yung ugali mo at pag-iisip mo, wala ka talagang mararating sa buhay. Hanggat hindi mo binabago yan, hanggat pinipilit mo na ikaw yung tama,
Kung ikaw yung tama, sana successful ka na. Ikaw yung tama eh. Tama paniniwala mo, tama ugali mo, dapat successful ka na. Bakit hindi? Para mo na rin sinabi na nag-review ako hindi, nag-review talaga ako eh. Alam ko talaga yung mga sagot dyan eh. Yan, sa exam na yan, alam ko talaga yung mga sagot. Hindi, nag-review talaga ako. Eh bakit bagsak ka? Bakit bagsak ka? Alam mo pala. Parang ganun eh. Tama paniniwala mo, tama yung ugali mo, bakit hindi ka successful? Bakit ka naghihirap? Tama ka pala. Yung resulta mo yung magsasalita kung tama ka talaga o hindi. Wala nang iba. Okay? So yun yung palagi niyong tatandaan. Sundin mo lang yung tamang proseso. Kasi ilang taon, 8 taon kong pinag-aralan yan. At patuloy pa rin ako nag-aaral. Kaya yung mga training natin, OGC, yung mga modules natin, na-update. Kasi patuloy ako nag-aaral. Ako nga patuloy nag-aaral eh. Sinusunod ko kung ano yung mga tinuturo sa akin ng mentor ko kahit na may narating na ako. Tapos ikaw hindi. Tapos ikaw, tama, ikaw yung tama. Wow. Diba? Naniniwala ako na kaya mo naman talaga eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, attend kayo palagi ng OGC para ma-recharge ka palagi. Kasi kayang-kaya mo. Kayang-kaya mo. Hindi ka dinala dito ng Diyos, aksidente lang. Hindi ka dinala dito ng Diyos. Wala, naniniwala ko, lahat kayong nanonood ngayon, ilan kayo na nandito, ilan tayo, 245 na nanonood dito ngayon, hindi ka nandito na aksidente, especially itong training natin ngayon, hindi ka dito, nandito na aksidente. Hindi ka dinala dito ng Diyos para maging panauhin, tagapalakpak. Hindi ka dinala ng Diyos dito para maging taga-congratulations lang palagi. Sundin mo lang yung proseso, dadating yung time, ikaw naman yung pinapalakpakan, ikaw naman yung kinocongratulate kasi sumunod ka. Katulad nung iba na pinapalakpakan mo at kinocongratulate, sumunod rin kasi sila. Okay? So yun ang tamang klase ng pagdadasal. Pagdasal mo na gawin kang ready, gawin kang deserving, ihanda ka para sa pangarap na gusto mo. At i-expect mo yung paghahanda na tinutukoy mo sa dasal mo. Okay? Yan yung mga challenges na ibibigay sa'yo. Araw-araw-araw. Na kailangan mong lampasan lahat. Tinitrain ng isipan mo, tinitrain ng emosyon mo para maging successful version ka ng sarili mo. Para mag-align yung kagustuhan mo sa version mo. Kailangan maging successful ka muna within bago ka maging successful without. Sabi ko nga, di ba, 2 beses ka magiging successful dito. Sa buhay, 2 beses ka magiging successful. Yung unang beses, ikaw pa lang yung nakakaalam. At yung ikalawang beses, alam na nilang lahat. Alam na naming lahat. Yung unang beses, yun yung mahirap. Kasi ikaw pa lang yung nakakaalam, ikaw lang yung naniniwala eh. At alam nyo nga, sa totoo lang, hindi lang naman ikaw naniniwala kami sa'yo. No? Kung iniisip mo walang naniniwala sa akin eh. Yan. So paano, ano kami? Anong tawag sa amin? Multo? Naniniwala kami sa'yo? Tapos sasabihin mong, hindi wala kasi naniniwala sa akin. Hinahanap mo yung paniniwala doon sa mga taong nasa paligid mo, mga taong mahal mo sa buhay, hindi sila maniniwala sa'yo hanggat wala kang nararating. Yan ang tanggapin mo, yan ang katotohanan. Kung pinaniniwalaan ka na nila ngayon, magpasalamat ka. Kasi yan yung isa sa mga wonders of the world. Yan yung isa sa mga masasabi mong swerte talaga. Once in a blue moon, mangyari na susuportahan ka ng pamilya mo, susuportahan ka ng mga kamag-anak mo, maniniwala sila sa pangarap mo. Once in a blue moon, nangyayari yan. Ang tawag dyan, swerte talaga. Di ba? So yun yung palagi yung tatandaan. Yan yung mga challenges mo, yan yung magdadala sa iyo sa success. Kaya mo yang lampasan, kaya mo yan lahat. Ang tanong is, willing ka ba? Alright? And finally, pag-usapan natin is yung about sa swerte at malas. No? Yun ang sinasabi ko eh. Sinasabi ko lang kanina. Hanggat maaari, ayaw kong gamitin yung salita na yan eh. Swerte-swerte. Pero madali kasing maintindihan eh. Hindi ko ginagamit yan sa hindi ko ginagamit talaga sa buhay ko. Kasi yung salitang swerte na yan, malas, yung mga bagay na hindi natin ma-explain kung bakit nangyari.
Or hindi pa natin ma-explain kung bakit nangyari. Or baka hindi na talaga natin ma-explain kahit kailan kung bakit nangyari. Nasa sayo kung maniniwala ka dyan o hindi. Ako ayaw ko lang talagang iasa ang buhay ko dyan. Kaya hindi ako mahilig magsalita ng sana. Sana maging successful ako. Sana matupad ko yung mga pangarap ko. Sana. Kasi yung sana na yun, umaasa ka sa swerte. Di ba? Palitan mo na lang yung mga sana na yun. Sana masipag ako. Sana matyaga ako. Yun ang mga yun ang mga dapat mong ipalit na salita. Kasi yung ikaw yung makakatupad nun. Di ba? Kaya huwag niyong gamitin yung mga salita na yan. Sana, I wish, I hope. Dapat maging successful ako kasi hindi lang naman to para sa akin, kundi para na rin sa pamilya ko. Dapat makuha ko yung mga pangarap ko. Dapat, hindi sana. Tanggalin nyo na yan. Kasi yung salitang sana, umaasa ka sa bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo ba kontrolado yung pagiging masipag mo? Hindi mo kayang kontrolin yun? Hindi mo ba kayang kontrolin yung pagiging determinado mo? Hindi mo ba kayang kontrolin yung pagiging matyaga mo? Hindi mo kayang kontrolin? Wala eh, pinanganak na talaga ako natamad eh. Ganon. Hindi mo kayang kontrolin yun? Hindi mo kayang baguhin yun? Ganito na talaga ako. Sinumpa na ako para maging batugan eh. Ganon? Di ba? So tanggalin niyo yung salita na yan. Huwag niyo iasa ang buhay niyo sa swerte. Kasi ang dali-dali lang naman kasing magsalita eh. Pag hindi ako naging successful, malas ako. Ang dali lang sabihin nun. Pero ang totoo, nililigtas mo lang yung ego mo eh. Pampalubag loob mo lang yun. Kasi ayaw mong tanggapin na hindi ka matyaga, na hindi ka masipag. Kaya sasabihin mo na lang, malas ako. Hindi to para sa akin. Yan yung mga totoong talunan sa buhay. Huwag niyong gayahin yun. Iwasan niyo yung mga ganun. Kaya nga ang tawag namin sa inyo, winner. Winners! Di ba yun ang tawag namin sa inyo? Winners! Congratulations, winners! Kasi naniniwala ako dito sa Team Genuine, walang talunan dito, walang loser dito. Lahat ng mga nandito sa Team Genuine, mga masisipag, mga matsatsaga, mga determinado, mga taong may pangarap, mga taong gustong magkaroon ng pagbabago sa buhay, mga taong gustong makatulong sa iba, pero tulungan mo muna yung sarili mo. Yun ang pinaniniwalaan ko. Eh, kung hindi ka naniniwala doon, hindi ka kabilang dito. Well, naniniwala kasi kami sa inyo eh. Kaya winners ang tawag namin sa inyo. Hindi mo kailangan, sabi ko nga 'di ba, success 2 beses nangyayari. Yung pagiging winner 2 beses nangyayari, same. Magiging winner ka muna dito bago ka maging winner sa paningin ng iba. Kaya ngayon pa lang kiniklaim na namin na winner ka. 'Di ba? Sa halip na kanina ko pa kayo nire-real talk. Hindi ka pa rin umaalis. Andiyan ka pa din. Kung kanina pa mga masasakit na salita yung naririnig nyo sa akin, yung mga baguhan nawa-workshop. Diba, naku-culture shock yung mga baguhan. Ganito pala dito, nagwawala si Coach. akala ko naman mabait yan si Coach. Bakit nagwawala dito? Kabago-bago ko pa lang, pinagagalitan na ako. Nakasimula ko lang kanina. Bakit pinagagalitan agad ako? Hindi ko kayo pinagagalitan. Wala naman, may binanggit ba akong pangalan? Bakit ka tinatamaan? Wala naman akong binabanggit na pangalan sa inyo. Yeah. Hindi ako galit, passionate lang ako. Nagpapaliwanag lang. Okay? Kasi ito nga yung paulit-ulit kong sinasabi. Ito mga way ng pananalita ko. Ako sa mga leaders, parang ako lang naman yung ganito, mga mababait yung mga leaders niyo. Ako lang talaga yung mahilig talaga mag-real talk. Yung sa mga leaders, yung mababait naman. Pero sa akin kasi kung, ito na yung tinitraining ko sa inyo eh. Yung emosyon, walang successful na taong emosyonal. Sa negosyo natin,
Sa negosyo natin, walang naging successful na emosyonal na ang daling masaktan, balat sibuyas, wala. Kahit naman lumabas ka sa mundo kahit hindi mo to gawin, kapag emosyonal ka, kapag balat sibuyas ka, ang dali mo masaktan, sa tingin mo, may pakialam ang mundo sa'yo? Iikot ba ang mundo? Titigil ba ang pag-ikot ng mundo dahil nasasaktan ka? Walang pakialam ang mundo sa mga nararamdaman natin. Tandaan niyo yan. Iikot at iikot pa rin ang mundo kahit nasasaktan at nahihirapan tayo, kahit na lugmok na tayo, iikot pa rin ang mundo at walang pakialam yan sa nararamdaman natin. Piniprepare ka kayo doon Gusto mo ng success, di ba? Ito yung mga preparation. Unti-unti. One at a time. Hindi ka naman bibiglain yan. One at a time. Ha? So balik tayo dito sa swerte at malas. Hindi ko naman dinidina yung existence yan. Kasi meron talaga mga bagay na hindi mo may paliwanag. Bakit ako pinanganak sa nanay at tatay ko? Diba? Bakit akong Carl Serrano yung lumabas? Wala na akong pakialam doon. Andito na ako, yun ang importante, andito na ako Hindi ko na kailangan malaman pa kung anong rason yan. Diba? Hindi ko naman dinidina yung existence, pero hindi ibig sabihin nun, iaasa mo na yung buhay mo doon. Huwag mo iasa ang buhay mo doon. Iasa mo ang buhay mo sa sarili mo. Iasa mo ang buhay mo sa sipag at tiyaga mo, sa karakter mo, sa pagbabago mo, sa pagbabago ng isipan mo, ng ugali mo. Diyan mo iaasa yung buhay mo, yung success mo, yung pagbabago ng buhay mo. Diyan mo iaasa. Hindi sa swerte malas, para sa'yo o hindi. Paano mo malalaman kung para sa'yo o hindi? Kung ano yung paniwalaan mo. Doon mo malalaman. Kung naniniwala ka na hindi to para sa'yo, edi hindi to para sa'yo. Kung naniniwala ka na para sa'yo to, edi para sa'yo to. Ikaw ang gumagawa ng realidad mo. Ito pa, isa pa, iwasan niyo, Lord, bigyan niyo ako ng sign. Sign. Kalokohan. Yung mga sign na nakikita mo na yan, ikaw lang ang gumagawa niyan. Kasi kahit before ka pa magdasal kay Lord ng mga signs, sign para kung para sa akin ba talaga tong Team Genuine o hindi. Kasi kahit na before ka pa magdasal, kung kumbinsido ka na hindi to para sa'yo, after mo magdasal, maghahanap ka lang ng mga sign na hindi to para sa'yo. And vice versa. It's the same. Kahit hindi ka magdasal, na humingi ka ng sign kung para sa'yo to o hindi, kung naniniwala ka na para sa'yo talaga to, na ang success ay para sa'yo talaga, kahit hindi ka magdasal, yung mga signs na makikita mo, para sa'yo ang success. Ikaw ang gumagawa nun. Ano ba yung sabi sa Biblia? Seek and you will find. Seek and you will find. Kung anong hinahanap mo, yun ang matatagpuan mo. Oh, ang hinahanap mo na sign bakit hindi to para sa'yo? Hindi nyo makikita mo. Ikaw ang gumagawa niyan. Oh, so before tayo matapos, tawag dito, sabi ni Paul, confirmation bias. Oh, yun yung tawag doon, confirmation bias. Kung ano yung paniniwala mo, maghahanap yung utak mo ng mga proof or evidence na totoo yung paniniwala mo. Kahit hindi naman talaga totoo. Kaya natin, tinuturuan ko kayo kung paano gamitin yung confirmation bias na yan para maging successful ka. Tinuturuan kita. Paano mo kasi ang ginagamit niya ng tao sa mali. Hindi naman kasi nila alam kung paano gamitin sa tama. Tinuturo ko sa iyo. Kaya sinasabi ko sa iyo na ikaw gumagawa ng realidad mo. Kung anong pananiniwalaan mo, yun ang nagiging totoo. Kahit hindi totoo sa amin, basta naniniwala ka, totoo sa iyo. Kung naniniwala ka na wala kang mararating sa buhay kasi malas ka, yun talaga yung mangyayari sa iyo, hindi yung totoo sa amin. Kasi kami, naniniwala kami na may mararating kami sa buhay. Kaya sana naman, wag mong paniwala. Kung yung mga kaibigan mo, kakilala mo, naniniwala sila na ganun, sila na lang maghihirap, ha? Sila na lang. Wag na ikaw. Wag na tayo. Solohin nyo na yung paniniwala nyo na yan. Kayo na lang. Sinasabi sa inyo mga kaibigan mo, kamag-anak mo, ay, maghihirap na lang tayo pang habang buhay kasi kurakot gobyerno .
Pinanganak tayong mahirap, mamamatay tayong mahirap eh. Ano isipin mo? Kayo na lang. Wag mong sabihin. Baka magalit sa'yo. Isipin mo lang, sige, kayo na lang. Bahala kayo sa buhay niyo. Kayo na lang. Huwag niyo ko idamay. Okay? So before tayo matapos, balikan natin yung kwento nung simula. Saan mo mahahanap yung kapangyarihan para mabago yung buhay mo? Yun yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Binigay na niya sa atin. Nasa atin na. Hindi sa Team Genuine. Hindi sa Team Genuine, hindi sa akin, hindi sa mga leaders, hindi sa partner company natin, hindi. Nasa atin. Ito, ako, yung Team Genuine, yung sistema natin, yung mga leaders, nandito lang kami para gumabay. Andito lang kami para magturo. Pero kung ikaw mismo ayaw mong sumunod, ikaw mismo ayaw mong maniwala, walang mangyayari sa'yo. So meaning nasa iyo yung kapangyarihan. At kung gagawin mo yung mga tinuturo namin, kung susundin mo, maniniwala ka, susundin mo lang yung tamang proseso, hindi ka magmamadali, hindi ka shortcut, susundin mo lahat ng tinuturo namin, hindi magiging successful ka, nasa iyo yung kapangyarihan. Ikaw ang magde-decide. Hindi kami. Kasi kahit ako, kung ako masusunod, lahat kayong nanonood dito, gusto ko lahat kayo yumaman. Lahat kayo matupad niyo yung mga pangarap nyo. Lahat kayo maging mas mayaman pa kaysa sa akin. Mabili nyo lahat ng mga bagay na gusto nyo, maging masaya yung buhay nyo. Makatulong kayo sa maraming tao. Maging blessings kayo sa napakaraming tao. Kung ako masusunod eh. Kaso hindi ako masusunod sa buhay nyo eh. Hindi ako ang masusunod sa buhay mo. Ikaw. Meron kang kapangyarihan para baguhin yan. Kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang realidad mo. Kaya alagaan mo. Okay? Alagaan mo yung soul mo. Yung kaluluwa mo, alagaan mo. Maaalagaan mo yan sa pamamagitan ng paniniwala na lahat ng nangyayari sa'yo ay para sa'yo. Lahat ng nangyayari sa'yo ay para sa ikabubuti mo. Lahat ng nangyayari sa'yo ay para maging better version ka, maging best version ka, maging successful version ka ng sarili mo. Para sa'yo yan. Naniniwala akong magiging successful ka. Dito ko lang pwedeng masabi yung sana kasi hindi kita control. At wala akong planong kontrolin ka. Kaya nasasabi ko na sana talaga maging successful ka. Pwede kong gamitin sa'yo yun kasi hindi kita control eh. Hinihiling ko yung mas magandang buhay para sa'yo. Pero ikaw yung makakagawa nun kung magkakatotoo yun o hindi, nakadepende sa'yo. Alright? So, marami bang natutunan for tonight? Ayos ba yung ating OGC for tonight? Ayos, no? Ayos? Marami ba natututunan? Ayos. Sipin mo yun, no? Yung mga hindi umattend tonight, sayang. Bala sila. Pero para sa inyo naman yan. Di ba? Para sa inyo naman yan. So, I hope marami kayo natutunan tonight. And nasa sa inyo kung gagawin nyo yan o hindi. Hindi ko trabahong mamilit. Hindi ko trabahong baguhin kayo. Trabaho nyo yun. Trabaho ko lang magturo. Trabaho ko lang magbigay ng guidance. Pero yung pagbabago, ikaw, trabaho mo yun. Yung pag-apply, trabaho mo yun. Okay? So kung marami kayong natutunan tonight, matindi yung pag-aaralan natin next week. Okay? Sa last week ng August, matindi yung pag-aaralan natin. So ito yung requirements ko sa inyo next week. Mag-prepare kayo ng tissue o kaya ay face towel. Next week, malalaman nyo kung para saan yan. Okay? Mag-prepare na kayo ng tissue o kaya face towel next week, next Saturday. Okay? So ulitin ko, para sa mga baguhan, ginagawa natin to every Saturday, 9 p.m. Philippines time. Exclusive to para sa inyong mga student ng Team Genuine. Okay? So napakaganda ng mga pag-uusapan din natin next week. Kaya make sure na maka-attend kayo, yung mga business partners nyo. Imaginein mo kung yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, di ba, nandito na nakikinig. Imaginein mo kung gaano kalaking tulong yung may tutulong sa kanila. Di ba? So pwede mo silang gawing business partner dito sa Team Genuine Academy.
So matututunan niyo yan sa Building Your Business module. Aralin niyo kung papaano. So yun lang. Before tayo matapos, syempre, ang ating pinaka-importanteng tradisyon sa lahat. So ilabas niyo na ang inyong mga nagsisigandahan at nagsisigwapuhang pagmumuka. Dahil magpipicture-picture na tayo. Okay, 5 take ito, 5 take. So wag muna kayong aalis hanggat hindi ko sinasabi. Okay? So ilabas niyo na yung mga nagsisigandahan at nagsisigwapuhang pagmumuka. So 5 take to hanggat hindi ko sinasabi, wag muna aalis. Okay. So yan, para sa mga first timer, no? Turuan niyo sila. Mga first timer, tingin sa camera, ito yung signature pose natin. Okay, ito yung sign ng mga payaman. Okay. So yan, tingin sa camera, signature pose. Okay, 1, 2, 3. Okay, isa pa. 4 pa. Okay, 4 pa. Tingin sa camera. Signature pose. Game. 1, 2, 3. Alright. 3 pa. Tingin sa camera. Signature pose. Okay, game. 1, 2, 3. Okay, 2 na lang. Signature pose. Game. 1, 2, 3. Okay, last but not the least. Signature pose. Tingin sa camera. Game. 1, 2, 3. Alright, congratulations winners. Make sure apply nyo kagad yung mga natutunan nyo. Kita-kits tayo next Saturday. Maganda ulit yung mga magiging training natin. So assignment, ito assignment, nakakalimutan ko na ipa-assignment sa inyo. No, makikita nyo yung picture, di ba? Isesend ko yung picture sa inyo sa mga GC, itong picture natin. I-post nyo kung ano yung tumatak sa isipan nyo. Huwag nyo masyadong habaan. No, maganda 1 to 2 sentences lang. Kung ano yung pinakatumatak sa isipan mo sa training na to, i-post mo. Huwag mong hahabaan ha, 1 to 2 sentences lang. Okay? So itag nyo ako, i-mention nyo ako, itag nyo ako, itag nyo yung mga leaders. So magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits!